Ayan, kalagitnaan na po ng linggo. May Merkulis na. Bilis, bilis. May pasok po, kaya bangon at kami na ang bahala sa inyong umaga. Dito siyempre sa Unang Hirit, tiyak magigising kayo sa mga sorpresa at balitang aming ihirit ngayong Agosto. Uy, tayo, 11. At kasama natin ang pagtambay ngayon ng ating kapusong si... Are you ready? Morning, Marie Sumali. Are you happy? Yes, I'm very happy to be with you this morning. Good morning, Maris. Good morning, Igan. Good morning. Good morning at good morning po sa lahat happy ng ka. ating mga kapuso. Abangan sa ating mga balita, ilang singil na nagtataas presyo na naman. Tulad na lang ng pagtataas ng toll sa lahat ng highway sa bansa. Simula sa Lunes na po yan. Medyo mabigat-bigat yan. Plus, mga nakakaintrigang balita tulad ng nakalistang asawa ni Manny Pacquiao sa website ng Kamara na hindi po Jinky ang pangalan. Pero hindi ba si Jinky? Oo nga eh. Hindi ba si Jinky lang ang tunay na asawa ni Congressman Pacman? Yan at iba pang balita ihahatid namin ilang saglit na lang. Elizabeth Salvacion. Alam niyo ng full name ni Jinky. Nickname naman yung Jink. Nice na raw, 68 nice years old na daw si Pacquiao dyan. 1942 siya pinanganak. Ah, mali. Mali talaga. Si Mayweather na naman yan. Nagsabotahe. Ayan, at may inihain pa na bagong pagkain today na tsak kikiliti sa inyong panlasa. Ayan, ang paborito nating desserts na cake at ice cream ating pong pagsasamahin. Ligado ba yun? The best. At wala si Lynn. Wala si Lynn. Ba, nandiyan? Malaking baka nauna na. Ay, nandiyan yun. Ayan na. At syempre kung health conscious ka naman, why not try gulay? Very healthy at pwede pang itanim sa paligid ng inyong bahay. Kahit dito sa Metro Manila lang. Ang aming patunay, isang vegetable farm na matatagpuan sa gitna ng Maynila. Abangan niyo po yan lahat mamaya. Uy, dream ng mga anak ko yan na magtanim kami ng gulay sa garden. Tapos sabi niya, but mama, if we plant our own vegetables, then we don't have to buy from the market. Aba. Naman, Pero diba? kakainin din nila. Yun ang tanong! Ay, yun yung tanong! Kakainin. Pakbet. Samantala, formal na nagsimula ang panahon ng Ramadan para sa ating mga kababayang Muslim. Katumbas ito ng mahal na araw naman para sa mga Katoliko. Sa pagpasok ng Ramadan, nag-aayuno ang ating mga kapatid na Muslim mula sa pagkain, pag-inom, paninigarilyo hanggang sa pagkikipagtalik. Ginugugol sa panahon na ito ang pagdarasal, pagbabasa ng kanilang Quran at paghingi ng tawad sa mga kasalanan kay Allah. Buong buwan nila itong gagawin, alinsunod po sa Islamic calendar. Ayan. Kaya simulan natin ang umaga sa pagpasada sa mga mainit na balita sa mga ito sa ating Top Hirit. Ang laki ng binabayad natin sa mga gamot, ang laki ng binabayad natin sa mga ospital. No? Ang dali-dali naman natin maiwasan ito kung hindi lang tayo magsisigarilyo. Sa dagdag buwis sa sigarilyo, malamang bawas yosi raw ang ilan sa marami nating kababayan. Yan po ang inaasahan ng pangunahing anti-yosi group sa bansa, ang FCAP o Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines. Dapat daw patawan ng dagdag na buwis ang bawat stick na sigarilyo ng hanggang 4 na piso at 50 centimos per stick. Ibig sabihin, ang isang pakete na may 20 sticks na nagkakahalaga ngayon ng 30 hanggang 40 pesos ay posibleng pumalo sa may 100 piso. Dagdag pakinabang naman daw yan para sa bansa dahil kung sa Amerika, napupunta ang cigarette tax sa healthcare program. Din sa Pilipinas, pwede raw sa PhilHealth, idiretso ang pondo. Kung sa kasalukuyang buwis na sinisingil, 40 billion pesos na po inaasama makukuha ngayong taon. Di lalo pa ho na kapag pinatupad dyan, tataasan pa yung makukuha buwis na yan. Tiyak daw na mapupunan ng kakulangan sa revenue ng gobyerno sa unang kalahati daang taon. Yun. Parang sin-tax. Okay yan. Yossi. Tama yan. Pero ang problema nga yan, sa lahat ng bansa, pag tinataas mo ang presyo ng sigarilyo, ang puntahan naman nila sa smuggle at black market. Ayun. Pero at least mas mahirap na. Hindi na kasi accessible na kahit anong... Ay hindi, dyan lang sa kanto, daming smuggle. Dito lang ako sa atin, diyo. Dyan sa Timog.
Ang daming I mean, bilihan it's a dyan, start. Blue Seal. Katulad ng Start, Blue Seal. diba? Dati nung bata ako, Blue Blue Seal. Seal parati. Blue Seal, malapit sa Broadway Dito, Center. malapit dito. Malapit dito. Hindi, pero maganda rin ang kung saan mong bibili. Hindi, wala na sila doon. Wala na dyan. Mabuti na mataasan yung presyo para yung mga may budget lang talaga ang pwedeng, yung talagang sakto sa budget nila, yung pwedeng makabili ng sigarilyo. Kasi marami tayong kababayan, minsan halos wala namang pangkain sa anak nila. At least Inuuna kung- pa yung sigarilyo. Oo. At least kung meron silang budget pambili sa mahal na sigarilyo, pag nagkasaad sila, may pambayad din sila. May pambayad din sila. Diba? Okay din sa mga nagbebenta kasi yung ibang mga na-interview ni Tina kahapon, parang sinasabi nila, magpapalit na lang kami ng ibang ibebenta kung talagang Mais magmamahal naman. yan, Oo, di ba? oo, So, para at the same time, hindi na nila ini-encourage yung mga tao na talagang bumili. Oo. Yan. At kung ang dagdag tax sa sigarilyo pinag-aaralan pa lang, ito naman ang sure na, ang dagdag tax naman sa toll fee. Kung wala po kaming matatanggap na iba pang balakid gaya po ng TRO o kaya injunction sa korte, yung pong pagpapatupad ng panibagong toll fees sa SLEX ay matutuloy na po yan. Sa Lunes na po, August 16, eksaktong alas 10 ng gabi, ipatutupad na ang dagdag singil sa mga tollway sa bansa. Bunsod dito ng pagpapataw sa toll ng 12% EVAT. Para po yan sa lahat ng tollway, tulad na lang ng Manila-Cavite Toll Expressway, ang dating 22 pesos na singil para sa Class 1 vehicles, 25 pesos na. Sa Star Tollways naman mula Santo Tomas, Batangas hanggang Batangas City, mula 7 hanggang 21 pesos ang toll hike. Pero mukhang mas mag-iinit ang ulo ng mga dumaraan sa SLEX. Kasabay kasi ng pagpapataw ng 12% EVAT, idadagdag pa ang 250% toll hike na 2 beses nang naantala ipatupad. Kaya ang mga dadaan sa SLEX mula Alabang hanggang Calamba, 85 pesos na ang dating 22 pesos na toll para sa mga kotse. Maging sa NLEX at SCTEX, may toll hike din. Sa NLEX, magiging 195 pesos na po. Ang ngayon 174 pesos na singil para sa Class 1 vehicle simula hanggang dulo ng NLEX. Sa SCTEX, mula Tipo Exit, Subic hanggang Tarlac, magiging 203 pesos na ang toll ng mga kotse. Dulo-dulo yan, ha? Hindi sa mga exit. Okay. Pero ito, ano to eh, baka sabihin nyo, sabi ni Pinoy, walang buwis. Inaayos niya lang yung koleksyon kasi nga, ang laki ng ano natin eh, budget deficit. Sobrang gastusin sa koleksyon dahil hindi naman kinukolekta nung nagdaang administrasyon daw yung tamang pangungulekta ng buwis. So ito yung sinubsidize ng gobyerno. Marami pa yan. Tataas din ang MRT at LRT kasi tatanggalin din yung subsidiyo. So yan yung tinutulong ng gobyerno para mapanatiling stable yung presyo. Ngayon hindi na. Magtataasan na lahat kasi aalisin yung subsidy ng gobyerno at ililipat nila sa ilang mga programang kailangan ng pondo. Parang sinasabi, matagal nang na-baby ang mga Pilipino na ito naman dapat ang tax na binabayaran nyo. Dapat naman kinakarga nyo to, pero matagal na kayong sinuportahan ng gobyerno. Turn nyo naman na Tsaka yung mga- do your contribution. Tsaka yung Kailangan mga paliwanag lang investor. gusto. Oo. Yung mga investor, like for example, dun sa SLEX, yung mga investor daw, matagal nang sinubsidize yung gastos na yan. Kaya kung hindi pa natin babayaran, hindi pa magtataas, pwede na tayong makasuhan ng breach of contract. So ito na yung realidad. Ito na yung dapat Ito na pala yun, natin. oo. Diba? Ito dapat ang Ito na binabayaran yun. mo. Okay, Masakit. pasadahan na natin. Di ba, ultimo mga sidecar, sisingilin na ng tax. Deresibo na rin. Oo, deresibo na rin sila eh. Okay. Roda report na tayo. Baksyong balita ngayong umaga. Kung dati ang motorsiklo at bisikleta nagkakarera, ngayon po nagsasalpukan na sila dyan po sa C5 flyover sa Pasig City. Habang sa Cainta-Rizal naman, 2 motorsiklo, ayun din, nagbanggaan. Back-to-back Roda report ni Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, pasado alas 12 kaninang madaling araw nang magbanggaan ng isang motorsiklo at bisikleta sa northbound lane ng C5 flyover sa Barangay Bagong Ilog sa Pasig City. Nagtamo ng sugat sa kaliwang binti ang 31 taong gulang na sakay ng bisikleta na si Robert Acibes. Habang tagtad naman ang galos ng mukha ng 23 taong gulang na rider ng motorsiklo na si Rodolfo Lanuza Jr. Binigyan sila ng paunang lunas ng Ugong Special Rescue Unit bago dalhin sa Rizal Medical Center. Ayon kay Acibes, pauwi na siya sa kanyang bahay sa Pateros nang banggain siya ni Lanuza. Tumanggi namang magpa-interview si Lanuza pero inamin niya na nakainom siya. Samantala, Igan, sa Mapandan Street sa Barangay San Juan naman sa may Cainta Rizal, sugatan ng 3 katao matapos ring magsalpukan ng 2 motorsiklo.
Nag-overtake daw kasi ang motorsiklo na ito at nagkamali ng kalkulasyon kaya bumangga sa kasalubong nito. Nakainom rin daw ang isa sa mga rider ng motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, takaw disgrasya talaga ang mga motorsiklo lalo na pag nakainom. Kaya kailangan ng doble ingat para iwas aksidente. Yan ang aking Ronda Report mula sa Cainta at Pasig. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Sa Batasan Road sa Quezon City na bugbog naman ang isang motorcycle rider. Kasunod niya, tinangay daw ang kanyang motorsiklo. Yan po ang Ronda Report ni Oscar Oida. Yes, Igan, hanap din ng mapinta yung itsura ng lalaking itago na lamang natin sa pangalang Dondon sa tindi ng sinapit itong bugbog sa iba't ibang parte ng katawan, lalo na sa kanyang mukha. Ang masaklap pa nito, Igan, tinangay pa raw ng bugbog sa kanya yung kanyang bagong-bagong motorsiklo. Kwento ni Dondon, para sa alas 12 ng hating gabi, nang mapadaan sa lula ng kanyang motorsiklo dyan sa may IDP Road, Batasan Hills, Quezon City, nang bigla raw siyang katin ng isang nakamotorsiklo din. Pagkakat sa kanya ay ginulpi na raw siya ng lalaki. At ito na lang daw yung naaalala niya dahil pagising niya, ay basag na nga yung kanyang mukha at wala na raw yung kanyang motorsiklo. Agad naman siya nagpunta sa pulis para i-report ang pangyayari. Pero ayon sa mga pulis, karamihan sa mga sugat nitong si Dondon parang mga galos ng pagkakasemplang. Kaya suspetsa nila baka daw sumemplang itong si Dondon at nung mawala ng malay ay tinangay ng mga passers-by yung kanyang motorsiklo, lalo pat napag-alaman na itong si Dondon nakainom umano. Patuloy naman ang pag-iimbestiga sa pangyayari. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, humabol naman sa ginawang oil price hike kahapon ng kumpanyang Petron kaninang madaling araw. Piso ang kanilang naging dagdag presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. 75 sentimos naman sa regular gasoline, habang 50 sentimos para sa premium gasoline. Susunod naman ngayong alas 6 ng umaga ang independent oil player na Phoenix Petroleum, pero ang kanilang diesel at gasolina lang daw ang itataas. Thank you! At eto naman mga kapuso, kung tayo ay panayang aray sa mga nagtataas na presyo at sigil, aba, mukhang ilang opisyal na mga gobyerno ng kumpanya ng gobyerno parelax-relax lang. Total, malaki naman daw ang sweldo nila. Kaya eto ang banta sa kanila ng Senado. We will be looking at all of these GOCCs because obviously this is the source of the fund for many of these fat bonuses and allowances. At sa kabila ng malalaki nilang pasweldo, wala raw silbi ang ilang government-owned or controlled corporations. Kaya sigaw ng mga senador, aba, buwagin na ang mga yan. At kahit pa kumikita ang marami sa mga GOCC, hindi naman daw lahat kita ang napapakinabangan ng bayan. Pwede kasing gastusin ng mga GOCC sa anumang paraan ang kita nito basta't alinsunod sa charter ng ahensya. Ipinagtanggol naman ng National Treasury ang pagkakaroon ng mas mataas na sweldo ng mga nagtatrabaho sa GOCC. Kailangan daw yon para mahikayat ang mga mauhusay na tao. Pinaka-controversial ngayon sa mga GOCC official, si Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Armand Aresa na sumisweldo raw ng kabuang 26